What's up mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Nandito ulit tayo sa ating channel mga kabayan. Pangita-pangita na naman tayo at meron tayong pag-uusapan na naman mga kabayan kasi naging maingay, no? Itong mga nabanggit ni BP Sara na sabi yung maggugurgor pagka siya nagurgor, no, mga kabayan. So yan yung ating pag-uusapan at ang 75th Infantry Battalion mga kabayan, meron din dito tayo pag-uusapan at kung bakit nasabi ni Madam Inday Sara yung mga ganung bagay. At pangalawa mga kabayan, maraming salamat sa mga naka-subscribe na sa ating channel, no? Maraming salamat po sa inyo. Sa mga nag-share mga kabayan, nagla-like ng ating mga video ina-upload sa ating channel. Maraming salamat po. At sa mga hindi pa, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, mag-like at mag-share. Nang sa ganon mga kabayan, mas marami pa yung makapanood ng mga video nilalabas natin. So mga kabayan, si Madam Inday Sara pala ay nakabalik na ng Davao, no? At ang nagbabantay ngayon mga kabayan kay Atty. Lopez ay si Senator Bato at saka si Senator Bongo, no? Diyan sa Veterans Hospital, no mga kabayan. At alam niyo mga kabayan, tinig serious ng administrasyon ni Bongit mga kabayan yung sinasabing threat daw, no? Threat mga kabayan. Alam niyo pagkatamang hinala na talaga mga kabayan, kailangan agad-agad, no? Ay may threat kahit sa ibang bansa mga kabayan. American news, world news mga kabayan ay meron ding balita patungkol dyan sa mga nasabi ni Madam Inday Sara. So pakinggan muna natin mga kabayan itong nasabi ni Madam Inday Sara nang sa ganon mas clear, no, yung ating pag-uusapan mga kabayan. So pakinggan muna natin. Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. No joke. Nandilin na ako ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Diba mga kabayan, napakalinaw dyan ang sinabi ni Madam Inday Sara, no? Pagka siya ay tinegi mga kabayan, yung kanyang napagbilinginan, itegi din yung mga nandyan mga kabayan nasangkot dito sa nangyari kay Madam Inday Sara. Bakit ba niya nasabi yan mga kabayan? Alam niyo, yan yung naging threat daw mga kabayan dyan sa Malacanang, ano? At kaya nga nagpapaimbestiga na, isipin nyo mga kabayan pati yung mga pulis, no? Yung PSG mga kabayan, no? Ano ba yun? Yung kanilang tagapagbantay doon nag-utos para alamin kung sino yung assassin mga kabayan. Ganyan kalupit. Bakit ba naman nasabi ni Madam Inday Sara yung mga ganyang bagay, no? Ito, pakinggan muna natin mga kabayan kung bakit niya nasabi yan. Pakinggan natin. Vice President Sara Duterte clarified a recent video in which she mentioned an attempt to strangle or stab her that ultimately failed. In an interview yesterday, June 25, in Cagayan de Oro City, the Vice President was asked by the media to elaborate on the incident referenced in the video, where she pointed to a scar on her neck. However, Vice President Duterte did not provide specific names or details about who was involved in the incident. Hindi naman na siguro kailangan i-interpret yon, very straightforward yon. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leeg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino ba yun sila, VP? Silang lahat. Yun mga kabayan, naalala nyo, no? Naalala nyo itong gurguran na to the max na to mga. Ayan mga kabayan, naalala nyo, no? Yang video na yan. Kaya pala si Madam Inday Sara mga kabayan ay merong scar, no, sa leeg na kung saan, ayan, nabanggit niya dyan na siya ay tinangkang gurgurin. Ngayon mga kabayan, nangyari yan nung birthday, no, ni Madam Inday Sara. At yan mga kabayan, nung birthday niya, nabawasan na yung kanyang mga security. Kung maaalala nyo mga kabayan, ay binawasan yung kanyang mga security at meron silang ipinalit mga kabayan. Meron silang ipinalit. So, dyan nung time na yan, nangyari yung gurgura na sinasabi mga kabayan. At never, no, na may nagbigay ng pansin para sa proteksyon ng ating Vice President mga kabayan. Ngayon, nagbigay ang ating Vice President mga kabayan ng statement patungkol dyan sa mga gurgura na yan. Na once na may mangyari sa kanya or matigi siya mga kabayan, ay lipulin yung mga nanya. Sa palagay ninyo mga kabayan, sino ang gagawa niya mga bagay na yan? Diba? Hindi naman mababanggit ni Madam Inday Sara, diba? Na si Romualdez at yung dalawang nandun sa Malacanang mga kabayan ang mayroong
kinalaman sa mga ganyan, 'di ba? So meron yang intel mga kabayan kung sino ang may pakana at may salarin, no? Diyan sa mga gurguran na nagaganap na yan. Kaya wag kayong magtaka, lalong-lalo na yung mga nandyan sa Malacanang mga kabayan, kung bakit siya nakapagsalita ng ganyan. Hindi naman yan mga kabayan i-initiate yung kanyang napagbilinan kung walang mangyayari sa Vice President, no? Mga kabayan, napakalinaw lang dyan na sinasabi na kung may mangyari sa kanya. Ngayon, itong mga kabayan, yung mga nandiyan sa Malacanang, tamang hinala na, diba? Tamang hinala na kasi meron nang sinabi ang Vice President na where is it before mga kabayan, hindi pa clarify, no? Na kahit may naging cut mark na sa kanyang liig, wala man siyang sinabi kung sino, di ba? Walang sinabi. Ngayon mga kabayan, pinangalanan na niya. So dapat mag-ingat kayo. Dapat ingatan ninyo ang Vice President kasi once na may mangyari diyan, alam ninyo na ang susunod, di ba mga kabayan? Yan yung sinasabi natin na nasa harap akala mo'y santo mga kabayan, pag nakatalikod sobrang demonyo, 'di ba mga kabayan? Ay, yan yung nakakatakot mga kabayan pag may nangyari sa Vice President. So anyway, no, pakinggan muna natin ang mensahe dito ni General Mitran, no mga kabayan, about dito sa 75th Infantry Battalion. Ito mga kabayan ay kinonfirm lang niya, no, na talagang meron na nangyayari na movement mga kabayan. So ready tayo mga kabayan, ha? Pakinggan muna natin. Meron ng Army Battalion, Army Battalion na nag-react, yung 75th IB na nakabase sa Davao, no? Davao de Oro ba yun? Del Norte na sinasabi na dapat hindi palampasin ng gobyerno yung mga ganon attitude ng mga congressmen, o kaya mga congressman. Tama. Na si Atty. Lopez ay isang mabait at saka isang chief of staff ni Vice Sara Duterte, ikinontempt nila. So may nagalit na battalion commander. Delikado. Alam niyo mga kabayan, itong ginagawa ng Congress, no? Lalo na yung chairperson na si Chua mga kabayan, ay talagang overuse of power mga kabayan. Isipin niyo, madaling araw magpapadala ka ng transfer letter para kay Atty. Lopez na dadalhin sa Women's Correctional. Akalain mo yan mga kabayan. Madaling araw isipin niyo, nakapag-conduct sila ng meeting ng ganong oras para lamang ma-transfer yung at ang reason nila ay for security reason. Sa palagay ninyo, mas secure doon sa facility na paglilipatan ninyo halos lahat ng mga nandun mga kabayan ay may kaso, 'di ba? Anong klaseng utak at palusot diyan ng chairperson na yan mga kabayan diyan sa dinidinig na na yan, 'di ba mga kabayan? Akalain niyo yan, itong ating mga 75th nagmo-movement na rin mga kabayan. So tuloy na. May batalyon na, may commander na ng army ang nag-react. Lagot kayo ngayon. May commander na pala mga kabayan na nag-react. Napakaliwanag niyan mga kabayan. Ulitin natin. So may nagalit na batalyon commander. Delikado na, may batalyon na, may commander na ng army ang nag-react. So baka susunod dyan, lilitaw yung mga pulis na commander. Pag lumitaw na yung pulis, sunod-sunod na yan. Sunod-sunod na yan. So, ito na yung makikita natin. Okay? Very alarming itong mga nangyayari ngayon mga kaibigan. Kung hindi nyo alam na ang objective ng Partido Komunista sa Pilipinas ay sirain ang relationship ng mga Pilipino para tayo mismo mag-away-away. Tama. Mag-away-away. Yan. Tayo yung mag-away-away. So, pag tayo nag-away-away, masisira na ang ating samahan. So, paano ngayon kung ang battalion commander ang nag-react nandito na sa Luzon? Tapos na si Castro. Hindi lang si Castro, tapos kayong mga congressman. Taong bayan, alert na kayo Alert na kayo taong bayan. Suportahan nyo ang mga pagkilos para sa katotohanan. Huwag tayong sumuporta sa kamalian. Puro tayo sa tama. Ang Partido Komunista ng Pilipinas
Ang layunin lang yan ay sirain ang ekonomiya ng bansa para magalit ang taong bayan sa ating gobyerno. Kaya kasabi ko nga, nananawagan ako sa mga intelligence ng gobyerno na tingnan nyo na ang nangyayari sa Kongreso. Wala na sa hulog, wala na sa tamang patakbo ng Kongreso. Namamali na sila. Personalan na yung ginagawa nila. Okay. Hindi na para sa ating kapakanan ng ating pamayanan, ano? So, mga taong bayan, kilos tayo. So ayan mga kabayan, malinaw dyan na sinabi ni General Mitran, no, na meron ng isang commander ng 75th Infantry Battalion, mga kabayan, ang nag-react, no, dyan sa nangyayari, mga kabayan, sa Maynila, dyan sa Congress. So paano pa, mga kabayan? Paano hindi ang mga yan gagalaw, mga kabayan? Nakikita ninyo kung paano mag-abuse ng power ang mga nandyan sa Congress. Kung paano sila mag-power tripping, mga kabayan. Paano nila ganunin yung isang attorney, yung isang lawyer. Diba? Alam nun yung batas. Kahit naman sino, mga kabayan, isipin mo, itatransfer mo sa woman correctional. Yung taong wala man lang kaso, hindi convicted, mga kabayan, doon mo dadalhin. Nag-power tripping sila, na-cite in contempt, mga kabayan. Sabi ni Castro, kaya siya na-cite in contempt dahil hindi siya satisfied, mga kabayan, sa sagot, no, ni Atty. Lopez. Ganyan katindi, mga kabayan, ang mga nandiyan sa Congress. Di ba, mga kabayan? Yan yung napag-usapan nila dyan. For sure, mga kabayan, yan yung napag-miting-mitingan. Kita nyo, nag-apiran pa si Castro at saka si Akop, mga kabayan. Tuwan-tuwa sila na nakapag-cite in contempt sila ng isang tao. Akalain mo yan? Akalain mo, mga kabayan? Kaya ito, nabanggit dito ni General Mitran, mga kabayan, na maganda tayong lahat. Maganda tayo, malaking gulo to, mga kabayan, pagka nagkataon. Yung ating presidente na sinasabi ni Madam Inday Sara na walang kapasidad, no, at hindi alam magpresidente, ay malamang sa malamang, mga kabayan, ay totoo. At talagang totoong nakikita natin kung paano siya mamuno, di ba? Hindi niya alam, mga kabayan, kung anong gagawin. Ang Pinas ngayon, mga kabayan, kita ninyo, ang baba ng ang taas ng mga bilihin, mga kabayan. Bumaba na ang peso kontra dolar. Bumaba, kahit sino, mga kabayan, investor, wala mag-i-invest dyan, mga kabayan, kasi magulo ang politika sa bansa, di ba? Ay kahit sinong investor, mga kabayan, pagka ganyang may ganyang problema ang bansa, ay walang talagang wala talagang magtatangka na mag-invest, no, or magnegosyo sa Pilipinas. Isipin niyo yung Chinese, mga kabayan, na magi-sponsor sa railway papuntang Bicol, 'di ba? Nakita niyo 'yon? Yung extend railway papuntang Cavite to Bicol, mga kabayan, wala na. Kaya walang pondo 'yon, mga kabayan. Wala nang magi-sponsor ng budget para diyan. So, wala tayong asahan, mga kabayan, sa administrasyon na 'to. 'Di ba? Walang proyekto, mga kabayan, na nagagawa. Alin yung kanyang ipinakita na solar energy, mga kabayan? Private company 'yon, private company na Meralco, mga kabayan. Hindi 'yun sa gobyerno, 'di ba? Nasabi lang, mga kabayan, na siya nandoon para magdukal ng lupa, mga kabayan, at nasabing meron siyang nagagawa. Pero ang truth, mga kabayan, hindi 'yun proyekto ng gobyerno. 'Yun ay gagatas pa rin sa mga Pilipino. 'Yun yung tandaan natin, mga kabayan. Maging mapagmatsyag tayo at maging mapagsuri, mga kabayan, sa mga nangyayari sa ating bansa. Kita ninyo yan? O, pakinggan naman natin, mga kabayan, ang sinasabi dito ni PRRD. Death anniversary ng tatay ko. Batiin mo lang sila, Mayor, na ingat parating. Sabado nights ngayon, so kain-kain lang si Tatay Digo. Relax kayong lahat. It's a weekend. Alam mo, pag weekend, marami ang lumalabas ng bahay. Maraming inuman. So, take your time, do not hurry up. Tsaka relax lang, chill. Padaan lang po kay Tatay Digong, pabalik po ako ng Manila, kinasal po ang aking pamangkin. At ngayong araw na to, araw po ng kaarawan po ng tatay, si Governor Duterte, ang kanyang
the late Governor Duterte. Birthday po niya ngayon, no? At nakagawian po ni Mayor Rudy, former President Duterte, na bumisita sa kanyang nanay at tatay. At meron din po isang namatay, ang pride po ng Davao ng Pilipinas, si Cassius Casas, na bisita ko rin po kanina at bibisitahin rin po ni Tatay Digong. Sabado ngayon, relax muna si Tatay Digong. So ayan mga kabayan, narinig ninyo na kalma lang mga kabayan. Kasi alam niya nang nangyayari mga kabayan. Siyempre na-i-inform yan. Dating presidente yan mga kabayan. Na-i-inform yan kung ano ang kaganapan, no? Yung mga movements, di ba? Alam nyo, kaya napakakalmado ng ating Tatay Digong mga kabayan. Alam niyan kung ano ang mangyayari at alam niyan ang magiging ganap mga kabayan pagka tinuloy, no, ng mga crooks na nandyan at yung administrasyon ni BBM mga kabayan. Alam niya kung ano mangyayari, no? Kita ninyo, napakakalma. Kalma lang kayo mga kabayan. Kalma lang. Huwag kayong masyadong padalos-dalos. Kasi alam niyo ang mangyayari. Napakahirap mga kabayan pagka nagsimula yan. Pagka yung mga nandyan na yung nasabi na isang commander mga kabayan, meron ng movement na nagaganap, ay mahirap yan mga kabayan pagka ganyan. Malamang sa malamang mga kabayan, hindi matatapos ang taon na to na nandyan si Bungit pagka nagkataon mga kabayan. Iilan lang naman mga kabayan, kung mapapasin nyo, iilan lang, no? Iilan lang yung mga loyal dyan kay Bangag mga kabayan. Yun lang ang mga kabayan, trolls na binabayaran niya. At yung mga alam ninyo na masasabi natin mga kabayan na talagang nakikinabang, no, dyan sa administrasyon na yan. So yun lang mga kabayan, mag-iingat kayong lahat at tingnan natin at magmatsyag tayo sa mga mangyayari. God bless sa inyo lahat mga kabayan. Keep safe kayo at patuloy tayong manalangin na sana wag mangyari yung ating naiisip mga kabayan. Good luck sa lahat mga kabayan. Ingat sa mga nagrarally ngayon dyan sa harap ng Veteran Hospital. Tuloy lang po tayo mga kabayan. At para naman sa bansa yung ating sinasabi. Hindi para lang sa ating sarili mga kabayan. Ingat kayo.